Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:04. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan na ang mga nagbabaga. Let's go! Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang maray na aga po sa ako po si Junel Cubas. Sa headlines kita ka na sa tuyang mga barata sa lado national Padilla pinaglinaw na dai paglaog asin bakod ang pagbabastos kay Presidente ande niya pagabot sa suna kani o pagatinder. Montiveros kontra sa prosopistong nuclear energy program ni President Bongbong Marcos. DOT magibunin libreng watch party parman sa SB 19. Napolcom nagpaabot nin pakikidumamay sa pamilya kan pulis na nagadanda matapos ang suna ni President Bongbong Marcos. Pagdakol kan human trafficking sa mga online scam sa Asia na i-record kan UN. Meralco bukas sa prosopisto nga liunan System Plus nangapudan sa mga konsumidor. Chief of Staff ni Robin Padilla nagbutas sa pagiging empleyado ni Padilla. Asa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado national Padilla pinagagad na inutundaan na ma-improve ang kuryente asin na grupo kan transportasyon. Maestra duman sa Davao de Oro pigbugbog kan magtugang na estudyante. Uwasagod ng 4 na bagyo posibleng maglaog sa para sa bulan kan na Agosto. Headlines kan mga bareta, ang mga detalyes po at yan pagkatapos po nin pagirumdong. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Mabuti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may mga gawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang liwata, marhay na aga sa Indogabos. Ako po si Junel Cuba. Ngunyada sa detalyes kita ka na sa tuyang mga barata na kitang ngunyada sa lado national. Ipinagapayag ngunyan ka na pag-asa. Ada parte mismo ka na payag kan Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration pag-asa na duwa sa gunang 4 na bagyo ang pwedeng mabilog o maglaog sa Philippine Area of Responsibility para ngunya na bulan kan Agosto basado sa ipinagpaluwas na climate outlook kan State Weather Bureau. Pinagkakarkulong duwa sa gunang 3 o 4 na bagyo ang pwedeng mamatian sa bulan pa kan September sa rukmada sa kudwa
na bagyo anda pwedeng magtama man sa bulan kan Oktubre asin Nobyembre sering man Disyembre mantang Mayo ni na sarong bagyo nga pinaglalauman sa bulan kan Enero 2027. Ipinagpahig kan pag-asa na posibleng mabilog ang sarong makusog na El Nino sa pagultanan kan bulan kan Oktubre 2026 asin Enero 2027. Maski nga niya digdi sinasabi nga pwedeng mabawasan ang bilang kan mga bagyo, may posibilidad pa man na magkusuga ang nagkapira na mabibilog na bagyo sa panahon kan maging mangyari ang super typhoon. Sigun pa man sa Weather Bureau, pinaglalauman na anharos sa normal na dakul nin pagbagunas kan uran sa dakulang parte kan nasyon o maiwas na parte kan nasyon ngunya na bulan kan Agosto. Alagad posibleng makamati nin mas dakul na pagbulos nin uran ang nagkapirang porsyon kan Western Luzon. Mantang mas kakadikit man ang pinaglalauman na pag-uran sa nagkapirang mga lugar sa Southern Luzon, Visayas, asin man sa Mindanao. Nagpatanid man ang pag-asa na pwedeng makamati kan pinagapon na dry spill sa pagtatapos kan bulan kan Agosto ang nagkapirang mga lugar kan Eastern Visayas, asin Mindanao. Mantang posibleng magkaigwa kan pinagapon na drought sa Camarines Norte, Catanduanes, Biliran, Cebu, Negros Oriental, Northern Samar, asin man Siquijor. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, kinontra ni Deputy Speaker asin Iloilo Congresswoman Janet Garina ang payag ni Vice President Sara Duterte na pagsayang sa nanin oras ang ikalimang State of the Nation address so ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sabi ni Garin, maski nga ni ginagalang niya ang napayag kan Vice Presidente na dai magdalan o basahon ang sunakan presidente. Importante nga dangugo na kan kada Pilipino ang report kan na presidente tanganing maaraman ang mga prioridad kada gobyerno asin kung paano makakatabang sa pag-asenso kan nasyon kada Pilipinas. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, target kunyan kan National Bureau of Investigation NBI na tapuson sa laog nin tulo sagud ng 4 na semana ang investigasyon ninda sa anomalya kan 2019 Southeast Asian SEA Games. Ipinagpahig ni NBI Director Melvin Matibag na sa nasambit ng mga semana igwana sindanin masasampaanin magkakarigong kaso. Plano kanina tapuson ini sa laog sa naman nin 4 na semana ninulita igwasindanin malinaw na mga ebidensya. Inot na pinagsubpena kan NBI ang 7 dating opisyal kan Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee asin mad kinakabalian iyan ninda Ramon Tatsa Susara and Pisgok Chairman Dexter Estacio, Pisgok Chief Financial Officer asin Jan Lister Buingconsiho, ang corporate secretary. Gabus mga abogado lang kan mga dating mga opisyal kan Pisgok ang nagpartisipar asin nagabot sa NBI kan nagtalikod na aldaw kan Lunes. Enot nang ipinagpahig ni Matibag na nakaresibi ang Pisgok ni naabuton sa 6.7 bilyones pesos gikan sa pondo kan gobyerno orog na sa Philippine Sports Commission, Philippine Olympics Committee asin man ang Department of Budget and Management kan 2019 sa SEA Games. Kapag ipinagbali na ang pundong naresibikan da Pisgok kan sa private sector, pwede na mag-abot sa 10 bilyones pesos ang kabilukan na budget kana sambit ng komite. Pwede nindang ma-issuean in subpena si Senadora Alan Peter Cayetano na iyo ang nagtitindog na pamayukan 2019 SEA Games kapag naidawit siya sa mga dating opisyal kan na Pisgok sa saindang gigibon na paghapot o question. Sa
iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pagitangunyanda sa lado nasyonal, nagtutubod man si House Deputy Speaker Iloilo Congresswoman Janita Garina na dakulang ginawa sa partikan middle class and salaried workers and planong ilangkaw ang income tax exemption. Ninulikan na mas dakol sindang kwartang magagamit para man sa pagkakantubig at sin iba pang panginota na pangangaipo. Sabi man ni Garin na kabali digdi ang tax relief kana administration ang mga lakdang tangani man na mapababa ang logistic cost, suportahan ang agrikultura asin magtaukan pinagapod na tax incentives sa electric vehicles asin renewable energy tangani man makatabang sa pagbaba kan presyo kan kuryente asin mabawasan ang epekto sa paglangkaw kan presyo kan mga barakalon. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, sinigurong unyan kan Philippine National Police PNP sa saindang papakusugon ang pagtaunin seguridad sa mga eskwelahan digdi sa laog kan nasyon Pilipinas. Kasunod din kan nabanggit ni President Ferdinand Marcos Jr. sa ikalimang State of the Nation address kung sa ina nangako ini nadadagdagan ang pagdulnin seguridad sa mga eskwelahan sa laog kan nasyon. Tinawan doon ni Police Colonel Allen Rico ang Hipikan Public Information Office kan Philippine National Police na nagpapasalamat sinda ninulikan na pagbisto kan presidente sa ginibo nindang pagbabantay sa mga eskwelahan para man matawan ng proteksyon ang mga estudyante. Mas lalo subot nindang papakusugon ang pagbabantay para lalong maging ligtas ang mga eskwelahan. Magigirumduman sa suna kana presidente. Binanggit ni President Bongbong Marcos na may haros maigpit na pagkakaigwaning koordinasyon na ang PNP asin man ang Department of Education DepEd para mas lalong mapakusog ang pagdulnin seguridad sa mga eskwelahan, maiwasan ang anuman na kriminalidad na nangyayari sa mga eskwelahan na ansangkot iyo mismo ang mga estudyante. Sa iba pa niya ito nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga nagbabaga pa nga mga barata pagitangunyada sa lado nasyonal. Irido anda sarong lalaking maestro matapos subot na bugbugon kan duwang estudyante sa laog kan sa indang eskwelahan duman sa Mako, Davao Davao de Oro. Matapos kaning sitahon an saro sa mga ininuli man kan pagsulot kan na hikaw na balga subuota sa school policy. Nangyari ang insidente sa cover court duman sa Elizalde National High School kung sa ina may hiling na nagkuriyat ang video kana pananapak kan duwang estudyante sa nasambit ng paratukdo. Sigun sa payag kan paratukdo sa pulisya, sinita kani ang sarong estudyante ninuli kan sulot kaning ikaw na anggot subuot ang estudyante mantang inamba na siya insuntok sagkod ng digdiya. Tinamaan siya sa partiken sa iyang lalawgon dai nagaloy surog naman ang tugang kanasambit ng estudyante asin sinuntok pa anda para tukdo o maestro hali sa parte kanda sa iyang likudan. Digdi nagaloy ni nagkaperang segundo ang insidente antes na ini ang nasaway kan duwang minor de edad na estudyante. Segun sa Department of Education DepEd Davao Region, ipinagpahayag na asin pinagranina ang insidente sa guidance office kana nasambit ng eskwelahan para man sa magkakanigong administrative action. Mantang pinagdarana sa Municipal Social Welfare and Development Office MSWDO ang duwang nasambit ng estudyante na nang suntok sa nasabing paratukdo. Padagos naman na pinag-iimbestigaran kan DepEd Davao de Oro School Division Office ang sinambit ng insidente. Sabi kan DepEd 11 spokesperson Ginelito Atelio, hinahalat paninda ang opisyal na incident report gikan sa School Division Office mantang nagsasairarom na sa medical examination na anda na iridong paratukdo. Padagos na
Puporbaran pa na makuaman ang lado kanda nasambit ng paratukdo asin banda ang nasambit ng duwang estudyante pati ang magurang kani alagad nagsayuma naman na magpaabot kan sa indang mga reaksyon. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pagitangunyada sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata na nga pudan ngunyan si Senador Robin Padilla sa administrasyon na inutundaan pagpapakaray kan supply kan kuryente asin sistema kan pampublikong transportasyon sa Pilipinas antes na isulong ang planong pagpapalayog kan mga raket sa parte mismo kanda alapaap sa saiyang kontrasuna sa Senado. Ipinagpahig ni Padilla na dapat takwanin mas dakulang kapangyarihan ang mga local government unit LGU sa pagpapaasenso kan mga proyekto sa lado kan enerhiya urog na sa mga hararayong mga probinsya asin manda perming nakakamati kan na brownout. Inagad kan na senador na maparikas ang proseso kan pagpapatindog kan mga power plant nga ni manda na matawan doon ang kakulangan kan supply kan kuryente sa manlain-lain na parte ka nasyon. Apera kayan, sabi ni Padilla, ang pangangaipo pakarayon na sistema sa lado kan transportasyon partikular na sa Bicol Region kung sa taga Bicol si Padilla sinasabi subuot na haros sa 12 oras ang biyahe gikan sa Metro Manila pasiring digdi sa parte kan Bicol Region. Tinawan doon na liwata ang pagsulong kan proyekto para man sa bullet train na may relasyon sa Metro Manila asin Bicol tanganing mas pang maparikas ang biyahe kan mga pasahero. Maski ngani suportado kani ang plano kan na gobyerno na magpalayog kan piragapod na racket sa parte kan alapaap sa 2027. Tinawan doon ni Padilla na mas dapat inuton na ang mga proyektong direktang makakatabang sa pang-oral daw na pagbuhay kan mga Pilipino. Mantang nagpahayag man siya nin suporta sa prosopistong Freedom of Information Bill asin na prosopistong pagpangalan sa paggamit kan social media sa mga minor de edad. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pagitangunyada sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, nagbutas na sa sayang pwesto asin trabaho ang Chief of Staff ni Senador Robin Padilla na si Abogado Rodolfo Filipa Jurado. Sa sarong pinagpirma na payag sinabi ni Jurado na isinumitoy kani ang sayang resignation kanpit sa 22 pa kan bulan kan Hunyo 2026 antes pa man magpunan impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sabi ni Jurado, pinag-resibinaman daan ni Senador Robin Padilla ang sa iyang pagbutas asin magiging epektibo ang sa iyang pagali sa opisina ni Padilla sa pitsa 31 kan bulan kan Hulyo 2026. Bako na siyang staff asin bako na siyang empleyado kan Senado sa paagi kan opisina ni Padilla. Dahil naman binanggit ni Jurado ang sa iyang pahayag dahilan o rason kan sa iyang pagbuta sa pwesto sa opisina ni Padilla bilang iyo ang Chief of Staff. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, pinag-ingkaminar ngunyan kan Manila Electric Company Meralco anda busising pagtukar kan prosopisto ni President Ferdinand Marcos Jr. na haliuna ang system plus charge sa bulanan na singil sa lado kan kuryente. Iyan kasabay naman kan napatanid na dapat isa alang-alang ang magiging epekto kani sa operasyon kan mga power distribution utility. Sa sarong pahayag tinawan doon ni Meralco Executive Vice President asin Chief Operating Officer Ronnie Aperochua na iginagalang kan kumpanya ang prosopistong reforma kanda presidentiya alagad importanteng pagadalan ang posibleng implikasyon kaniya sa bilog na industriya kan kuryente. Sabi kanda pahayag ni Aperochua ang system flows
anda daiman da maninigaran da sa Meralco kundi ini sarong normal na parte kan operasyon da sa gabus na distribution da utility sa pagatod kan kuryente sa mga konsumidor. Magigirumduman sa ikalibang State of the Nation address na nangapudan si President Bongbong Marcos sa Kongreso na imyenda na ang Electric Power Industry Reform Act EPERA tanganing ipagbawal ang pagsingil kan System Plus charge asin ang kasumpay na value added tax bat sa mga miyembros konsumidor. Ang System Plus iyo ang nagpupunterya sa pagkawara kan kuryente mantang digdi nagaagi ini sa transmission as in distribution network ninuli man sa mga technical na dahilan asin sa mga illegal na gibo araw kan paggamit kan jumper asin paghabon kan kuryente sa irarom kan nagdadanay na mga lay kabali ang Republic Act number 9136 EPERA asin Republic Act 7832 pinagtutugutan ang mga distribution na utility na babawi ang parte kan System Plus sa paagi kan System Plus charge na kabali sa bulanan na babayadan kan mga konsumidor. Paliwanag kan Meralco ang System Plus charge ang sarong pass-through charge na bakong direktang income kan kumpanya asin na nabibilog sa haros 5% kan kabilugan na bulanan na nasingil sa kuryente kan mga customer kay niya. Dagdag pa kan kumpanya padagos ining namumuhunan sa modernization kan power distribution network asin ang mga programa nga nagpapababa kan System Plus. Ninuli kan na bagay na niya magdadanay ang grado kan System Plus na mas hababa sa 6.5% CAF na ipinagtalaan kan Energy Regulatory Commission o ERC. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pagitangunyanda sa lado nasyonal. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado nasyonal, nagpatadid gunyan ang United Nations UN Migration Agency sa pagdakul kan mga taong naluluko asin napipirita na magtrabaho sa mga scam compound o illegal na online fraud sa parte kan center kan nagkapirang lugar sa Asia. Sigun sa International Organization for Migrants IOM, ribo-ribong tao gikan sa aabuton sa 80 mga nasyones ang subuot nadadara sa mga araw kaning mga operasyon matapos na maakit kan picking job advertisement sa social media na nag-aalok nin mas halangkaw na sweldo asin magayon na trabaho. Magigirumduman asin makukuha ang nagkapira sa mga pinakadakulang scam compound duman sa Myanmar, Cambodia, asin Laos kung saan pinagkakarkulong aabuton sa 300,000 na mga empleyado ang ginagamit para magsagibukan mga pinag-aapod na mga online scam laban sa mga biktima kabali ada mga guranga na mga individual sa West countries. Alagad sigun sa IOM kadakol na mga trabador ini anda biktima mismo kan pinag-aapod na human trafficking. Kapag nakaabot na sinda sa nasambit na mga lugar, kinukuha subuot ang sa indang mga dokumento asin pinipirit sindang manluko online sa paagi ka na pagbabanta asin pangkukulog. Afera kaya nakakamati man subuot ang mga biktima nin pang-abuso, trauma asin dakulang utang matapos mailigtas. Ninhuli kanina nga pudan ang IOM sa mga gobyerno sa Asia na pakusugon ang sa indang pag-aksyon laban sa nasambit ng sindikato. Sa iba pang detalles kanda sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, nagpaabot nin pakikidumamay ang National Police Commission o NAPOLCOM sa pamilya asin mahal sa buhay kan sarong pulis na nagadan matapos kan sa iyang duty sa ikalimang State of the Nation address ni President Ferdinand Bongbong Marcos kan pitsa 27 kan bulan kan Hulyo. Sabi kan NAPOLCOM Commissioner Rafael Vicente Calinisan nagadan
ang pulis matapos maaksidente sa tinampo kasulod kan sa iya 24 oras na security deployment para sa sunakan presidente. Nakisumaro subuot ang Napolcom sa pagkakaigwa nin pagmundo kan pamilya, mga pag-iriba asin bilog na liderato kan Philippine National Police PNP sa pagkawara kan nasambit ng pulis. Sinugo man kan opisyal ana mga nanunungdan na resibihon kan Napolcom na tulos na makipag-ulay sa lado kan Philippine National Police asin iba pang ahensya tanganing mas pang maparikas ang pagproseso kan mga benepisyo na kinakaipuan maresibi kan nawalat na pamilya kan nagadan na pulis. Siniguro man ni kalinisan na daipapabayaan kan komisyon ang pamilya kan nagadan na pulis asin itataw ang kinakaipuan na suporta tanganing matabangan sinda sa panahon kan pagmundo. Tinawan doon kan opisyal na padagos na pinagbibisto kan Napolcom ang sakripisyo, dedikasyon kan mga pulis na nagserbi asin nagbabantay sa seguridad kan publiko urog na sa dakulang nangyaring suna ni President Bongbong Marcos. Sa iba pang nagababaga pang mga barata sa lado nasyonal, sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, tinatawan doon ni Senador Risa Ontiveros na kontra siya sa prosopistong paggamit ka na nuclear energy bilang panghaluyan na solusyon sa halangkaw na presyo kan kuryente asin kakulangan kan supply kan kuryente asin enerhiya sa parte kan nasyon kan Pilipinas. Ginibo kan senadora ana pahayag kasunod naman kan pangapudan ni President Ferdinand Marcos Jr. sa iyang ikalimang State of the Nation address na kan Hulyo 27 na pag-adalan kan Kongreso ang nuclear energy bilang parte kan plano kan gobyerno na pakusukon ang sektor kan enerhiya sa Pilipinas. Sabi ni Hontiveros, daisya konforme o daisya uyon digdi ninulita mayo subot nin sa diring pinagkukuanan ang Pilipinas kan mga raw materials na kinakaipuan sa paggibo kan sarong nuclear energy. Sinabi man kan senadora na ana gabus na radioactive materials ang kinakaipuan na angkaton pa o kuunon pa sa ibang nasyon. Ali digdi asin sagkod ngunyan maayo pa man subuot ning kasiguruan ang sistema kan Pilipinas para sa ligtas na pagapun kan mga radioactive waste. Sabi pa man kan senadora, pinagpirit asin na tinaunin halimbawa ni Ontiveros na dapat tawanan in aksyon ada lado kan na gobyerno ang pagpapaasenso kan pinagaapod na mga renewable energy sources na iyo ang igwa sa parte mismo kan Pilipinas arog kan solar sharing man duros asin iba pa. Tinawan doon pa man kan senadora nakadakol pang mga renewable energy resources sa Pilipinas anda ipa haros napapaasenso asin mas ligtas subuot ang mga ini kumpara man sa pinag-aapod na nuclear energy. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, pinaglinaw ni Senador Robin Padilla na an sa iyang daipag-abot sa ikalimang State of the Nation address sa suna ni President Ferdinand Marcos Jr. kan pizza 27 kan bulan kan Hulyo ada bako na dapat na ikonsidera na sarong pangbabasto sa presidente. Sa pahayag ni Padilla, pinagnigaran ni Padilla ana mga nagkukuriyat na mga pag-una-una na tinuyo kani na bastuson ang presidente sa paagikan sa iyang pagpalta asin day pag-atender sa sunakan presidente. Siguna sa senador, maski ngani sa tao kan
Siya anyaon sa oposisyon na nagdadanay an sa iyang respeto asin paggalang kay President Ferdinand Bongbong Marcos bilang sarong personal na barkada. Ipinagpaliwanag kani na pinili na lang niyang dai mag-abot asin dai magdangog sa suna tanganing maiwasan na maotro ang naging sitwasyon kan 2024 kung saan naging digdi narisa ana kawaran niya nin reaksyon na mantang nag-uurupakan asin nagtataon ni na pag-umaw ang ibang nagpartisipar sa nasambit ng diskurso o sa nasambit ng suna kan presidente. Sigun paman kay Padilla ang suna ana aldaw kan presidente tanganing mag-report sa mga namamanwa ng mga Pilipino kaya pinagmaray kani na daina mag-abot asin na daina magpartisipar bilang paggalang sa okasyon asin sa sindang personal na relasyon. Apuer paman kay Padilla daina nag-abot sa suna ang nagkaparang mga senador arog ni Alan Peter Cayetano, Amy Marcos, Pia Cayetano, Loren Legarda, Mark Villar, asin Bungo na pinaglalauman naman na talagang ibubuykot kan mga ini ang naging suna ni President Bongbong Marcos. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga nagababaga pang mga barata pa mga tugang sa luwas ka nasyon sa kinabaning Karawat asin bareta lokal pagkatapos po nin pagirumdum. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang liwata, maray na aga sa Indogabos. Ako po si Junel Cuba. Ngunyan sa detalyes na kita na sa tuyang mga barata kita ngunyada sa lado nasyonal. Sa tuyang barata ngunyada sa lado nasyonal na itindog asin natapos na ang construction kan multipurpose cover court. Ang bagong pasilidad na ini ana preparado na mag-service sentro ka na mga pangyayari asin banda sa lado ka na sports. Duman sa parte mismo ka na banwaan kan lupi Camarines Sur. Ang importanteng pagtitiripon pwede man nagibundig di asin na iba pang mga aktibidad sa lado kan komunidad. Taro naman na importanteng proyekto na ipatindog para man sa mas malalauman na serbisyo asin pasilidad sa parte kan na mga namamanuan duman sa banwan kan lupi Camarines Sur. Nasambit ng proyekto anda pigapatindog asin pinagagibo sa paagiman ni Gobernador Elry Villafuerte kada probinsya kan Camarines Sur bilang tabang sa parte kan lokal na gobyerno kan banwaan kan lupi Camarines Sur. Inuli kani pinasalamatan kan lokal na gobyerno kan banwaan kan lupi Camarines Sur asin kan mga residentes anda
kakaigwanin tabang nga na pinagapaabot ni Gobernadora Elry Villafuerte ang aning maitindog ang nasambit na nga multipurpose cover court sa nasambit ng Banwaan kan Lupi, Camarines Sur. Iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pagitang unyada sa lado lokal og mga pag-uta sa Banwaan kan Tinambak, Camarines Sur ana ipinagpaabot ni Doktora Ana pinaabot kay Dr. Hana Estipani Corpus ang pinakainot na Dr. Tuda Barrios sa DTTV na destino sa Banwaan Kanda Tinambaka, Camarines Sur sa irarom kan pinagaapod na Dr. Tuda Barrios program kan Department of Health DOH sa importanteng lakdang na iniya bunga ka na padagos sa asin na pag-ingwa asin na kaagadan na mismo kan mga residentes ipinagaduhol kan Department of Health and kakaigwa nindi kalidad na serbisyo sa salud sa lambang tagaduman sa Banwaan kan Tinambak, Camarines Sur paagi kan pinagaapod na Dr. Tuda Barrios apwera ka na nasambit ng sabata nin mainit ka na mga taga-Banwaan kan Tinambaka ang pagpili ka na Tinambaka na pailing kan tiwala asin kumpiyansa kan Department of Health sa kakayahan ana mga opisyalis sa nasambit ng Banwaan na Tinambaka, Camarines Sur si Doktora Hana Estipani Corpus maserbi sa Tinambak sa laog nin 3 taon kaya ngani pinagahagad ang pakikisumaro respeto asin bilog na kooperasyon kan mga residentes asin man kan lokal na gobyerno asin na produktibo ana pagtinera sa saiyang Banwaan ayatuda maray na serbisyo sa lado kan serbisyong salud sa komunidad kana Banwaan kana Libmanan, Camarines Sur Banwaan kan Tinambaka, Camarines Sur ang Tinambaka saro sa mga lugar napili kan DOH na padarhan tulos-tulos kan pinagaapod na Dr. Tuda Barrios. Iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal na sa linya si Buyet Paderes. Buyet Kamin. Kalabuso ang sarong 40 anyos na lalaki sa ikinasang search warrant operation kan CIDG pasalo alas 7 ng pagkaaga sa barangay Siramag, Walatan, Camarines Sur. Nagpositibo ang operasyon kan mga autoridad asin na recover ang kalibre 38 asin kalibre 45 balil kaibahan ang mga bala. Pinagtutubudan na loose firearms ang balil kan suspect na pwedeng magamit sa iba-ibang krimen. Nasa kustodiyan niyan kan CIDG Camarines Sur ang suspect as sinatubang sa kasong violation of RA 10591 sa Comprehensive Firearms and Ammunition Act. Para sa BBS News, Boyet Pareres. BBS, Basta Bareta, sigurado. Iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal Panglimaan Bicol Region sa may pinakadakol na kaso kan na stunting o ang pagkakabansot sa bilog na Pilipinas. Ini ang pinagkumpirmar kan Bicol Regional Hospital and Medical Center BRHMC Register Nutritionist Dietitian Karina Isabel Britannico sa programa ipinagapahayag ka na sambit ng persona igun kay Britannico basado sa 2025 updating nutritional status of Filipino children and other population groups kan Department of Science and Technology Food and Nutrition Research Institute DOST FNRI subuot an stunting o an pagkakabansot an bako lang nangangahulugan nasadit an sarong aki sinyalis man ini nin haloy na siyang kulang sa tamang nutrisyon na pwedeng makaapekto sa saiyang pagtalubo pagka nood asin
memorya sering manda pag-asenso kan sa iyang utak kabali manda sa panginot na kausa kan stunting an kakulangan sa tamang nutrition kan ina mantang nagbabadus daipa pagpapa breastfeed sa iyang umboy sa inot na 6 na bulan bakong maray an kalinigan sa kapalibutan asin kakulanganin bastante asin masustansyang pagkakaan tanganing makatabang asin maiwasan an stunting tinawan nin advice ni Britannico an mga nanay sa Bicol na badus na regular na magpa pinagaapod na prenatal check-up mag-iwas sa arak paninigarilyo, magkaigwanin bastanting paghangos, magkakaan asin masustansyang pagkakaan, asin mag-inom kan mga pinagapod na iron asin na folic acid sigun paman sa payag kan sa indang doktor sa DOH sa Bicol. Iba pa nga detalyes na mga barata pagita sa lado lokal isunod ada sinasabing pagkakaigwakan na Patalunan General Merchandise Sustainable Livelihood Program SLP Association duman sa Banwan kan Ragay Camarines Sur an sa indang General Merchandise Livelihood Project sa barangay kan Patalunan sa nasambit ng Banwaan kan Ragay. Sa paagiman kan proyekto masa na irarani ang mga panginot na mga barakalon asin man sinasabing non-food commodities sa komunidad urog na ang mga pinagkukonsidera na geographically isolated asin man disadvantaged sa area. Inot nang nakaresibi ang grupo ng 300,000 pesos na seeds capital gikan sa Department of Social Welfare and Development DSWD Bicol Sustainable Livelihood Program SLP kasabay kani nagsairarom ana mga miyembro kan grupo kan pinagapod na capacity building intervention tanganing madagdagan ang sindang kaaraman asin training sa kakaigwa, pamamahala kan sindang bagong kabuhayan. Antang nagpasalamat man si Nisibel Bustillo sa presidente kanasambit ng grupo kan SLP Association sa opisina kan DSWD sa sindang suporta asin pangako panginutan nin marhay ang sindang negosyo para masiguro ang pag-asenso asin man ang pinag-aapod na sustainability kan sinambit ng negosyo. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata na sa linya si Daryl Banyas. Daryl Kamin. Sobra sa 556.5 milyon pesos na kantidad kan pagkakautang kan mga agrarian reform beneficiaries gikan sa ikatulo asin ikapat na distrito kan na probinsya nin Camarines Sur an napara na sa laog kan na tulong taon na pagpautob kan Republic Act 11953 o ang New Agrarian Emancipation Act na napirmahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kan Hulyo 7, 2023. Base sa pinakahuring datos kan Department of Agrarian Reform Camarines Sur 2, kabilugan na 13,973 na mga Certificate of Condonation with Release of Mortgage na naipanao sa mga o sa poco mas o menos 11,473 na mga ARBs. Sa lindong kaini kabilugan na 556,000 o 1,528,431 pesos ang kantidad ka na parang pagkakautang kan mga ARBs matapos na maitao sa mga inian Cochrome asin nag-abot sa 19,594 na ektarya nin kadadagaan igdi sa probinsya nin Camarines Sur ang sakop kan mga benepisyong ini. Sa ikalimang State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kan nagtalikod na Lunes na unang bitang kaini na target kan gobyerno na kumplitohon ng unya na taon ang ginigibong pagpara sa utang kan mga ARBs. Dagdag na baleta sa Rado Lokal. Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, paabot nin hudok sa buot in pasasalamat
an ipinaabot kan lokal na gobyerno kan Banwan kan Kanaman Camarines sa panginginot ni Mayor Nelson M. Legaspi a provincial government kan probinsya kan Camarines Sur paagi ni Gobernador El Villafuerte kung saan pinasalamatan ninda ang gobernador matarayumpong pagsagibo kan pinagapod na medical mission asin man PhilHealth yakap enrollment dyan sa Kanaman People Center. Dakol na mga residentes ang nakinabang sa mga libreng serbisyo medikal, libreng bulong asin PhilHealth yakap enrollment. Katabay kani nagsagibo kan medical mission sa barangay kan Baras matang anda sudma matarayong pumanan na itud an pariyong serbisyo sa barangay kan Del Rosario tangani mas pang dakul na taga Kanaman an matawanin serbisyo sa party kan salud pinagatod kan magayuna programa kan gobernador kan probinsya kan Camarines Sur Gobernador El Villafuerte. Rabi mana ang paabot nin pasasalamat anda grupo Provincial Health Office, healthcare workers kanda probinsya ning Camarines Sur kabalinaan mga barangay official volunteers asin gabus na naging katabang sa matarayumpong pagsagibukan programa na pinagatod ni Gobernador El Villafuerte kan Camarines Sur sa serbisyong salud. Liwat kadakol na salamat sa probinsya nin Camarines Sur na padagos sa pakikipagtabangan sa lokal na gobyerno kan Kanaman tanganing mairani ang mga serbisyo sa party kan salud asin iba pang panginot na mga serbisyo sa mga namamanwaan sa Kanaman Camarines Sur. Anda pasasalamat kanda lokal na gobyerno kay Gobernador El Villafuerte ninhuli tadainaw uri sa tabang kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa pagpaabot nin serbisyo an banwaan kan Kanaman na Camarines Sur. Iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal siniguro ngunyan kan Camarines Sur Police Provincial Office na ligtaas ang mga eskwelahan sa intirong probinsya kan Camarines Sur matapos pagkakaigwakan pinagapod na pagkuriyat kan mga fake news o mga salang mga impormasyon sa party mo kanda Facebook na kung saan nagbabanta sa mga eskwelahan kung saan igwanin mangyayaring insidente. Sigun sa Camarines Sur Police Provincial Office, tulos nagsasagibunin mga investigasyon asin mga security assessment ang mga pulis asin mas lalong pinapakusugunyan ang police visibility sa parte kan mga eskwelahan tangani man na masiguro na ligtas ang mga estudyante, ang mga paratukdo pati naman ang bilog mga personahi o empleyado kan kada eskwelahan sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur. Adagos man ana sa indang kampanya ana police visibility. Ipinagapayag paman kan PNP Provincial Office aigwana sindang pinagigibong koordinasyon sa kada official kan Department of Education na DepEd sa laog mismo kan na probinsya nin Camarines Sur. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata pakitangunyanda sa lado lokal dinakop kan mga tawan kan Rapu-Rapu Municipal Police Station ang sarong barangay secretary matapos iserbi ang warrant of arrest laban sa iya kasumpay kan kasong falsification by a public officers kan Pizza 22 and pinagabisto ang akusado na si Rose sarong residente kan Rapu-Rapu duman sa parte mismo kan na probinsya kan Albay na atubang sa pagbalga kan Article 171 kan Revised Penal Code na may ipinagtalaan na piyansang 72,000 pesos matapos ipaaram ang dahilan kan sa iyang pagkakadakup asin kan sa iyang mga karapatan pinagdarana sa kulungan ada sekretaryo kana nasambit ng barangay sigun sa pulis sa provincial office sa paagiman ni Police Colonel Noel Donato Nunez ang operasyon da parte kan padagos na pagpapasunod kan ley pagpapagirumdum sa mga opisyal kan gobyerno na padanayon ang integridad asin pananagutan kan sa indang mga trabaho.
Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pagkitangunyada sa ladwa lokal. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga nagababaga pa nga mga barata sa ladwa lokal. Sa tuya pa nga barata ngunyada sa ladwa lokal. Sa presenti sinagibukan na sudma ang Thanksgiving Mass kan Department of Trade and Industry sa Intirong Kabikulan bilang pasasalamat sa selebrasyon kan ika-45 anibersaryo kan ahinsya. Pinanginutan ang banal na Santa Misa ni Father Jim Pinitrante na pinagpartisiparan kan mga opisyal asin mga empleados kan da DTI sa panginginot man kan sa indang Regional Director Dindo Nabul. Digdi sa party kan Siyudad Canaga nagkaigwaman ni na separadong selebrasyon ada mga personay asin man mga opisyalis kan na DTI sa laog kan na probinsya kan na Camarines Sur. Abali na dyan ada pagtaon ni na tabang sa party kan mga saradit asin na mga minimum na mga business digdi sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur. Pangatugang unyanda sa detalyes na kita kanda sa tuyang mga barata na kita unyanda sa lado kanda bareta sa luwas kana nasyon duman sa parte mismo kana nasyon kana Japan nagkaigwanin na makusuga na paglinog duman sa parte mismo kana Japan kung saan nagwalat nin kadakol na mga nairido asin narauta na mga tinampo kabali naman ana mga nagkararauta na mga edipisyo. Nagkumpirmar ni Japanese Prime Minister Sanae Takachi na igwa ni naabuton sa 50 persona o katao ang nairido ninuliman kan pagtama kan magnitude na 7.1 na linog duman sa parte kan Japan. Sinabi kani na igwa na ining ipinagpakuriat na rescue team para iligtas ang mga ni sa mga naguhong mga shopping center duman sa Japan. Dagdag pa kani na igwa ni nagkaparang mga tinampo asin mga edipisyo ana nagkadaramid sa huli man kana sambit ng linog, mayo man ni naging danyo sa parte kan Sinday Nuclear Power Plant kung saan makukuha ni sa epicenter kan linog kung saan base sa kakaigwanin record kan International Atomic Energy Agency ang na-record na intact ang nasambit ng power plant. Nagpapadagos pa ang sisiyasat asin na pag-aram kan bilog na danyos man sa linog na nangyari sa nasyon kan Japan. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata ngunyada sa kinabanin karawat nagpailing ng matinding determinasyon si Pilipina tennis Alex Ela matapos kaning daugon ang dating world number 4 na si Xing Ginwing kana China sa iskor na 4-6, 6-4, 6-1 sa round of 32 kana Mubadala DC Open. Nakuha ni Xing ang inot na set matapos makagbawi gikan sa amay na set ni Ila. Alagad dai nagpadaog ang Pilipina netter asin na nakabalik sa ikaduang set sa paagi kan huring tulong games tanganing maitabla ang laban. Sa deciding set dagos nang nangibabaw asin nanggana si Ila matapos ang 4-0 sa kalamangan asin daina tinugutan na makabalik pa ang sa iyang kalaban sa gudnang dagos ng masilyuhan ang kapangganahan. Sigun kiila pinagtawan siya nin advice kan sa iyang coach na magdanay na kalmado sana matyaga lang asin na anda advice na ni naging labi sa iyang matrayumpong laban. Sa masunod na laban makakaatubang naman ni Ila ang Canadian tennis player na si Leila Fernandez na igwaman nin dugong Pilipino.
Mga tugang iyan ang katiripunan kan mga bareta. Tapangarang kan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta. Yaon dyan sa Engineering Department, Esteban Pabis. Ako po si Junel Cuba. Mabalos kan sa idupong pagantabay. Mapasatuya pulugod, an biyaya asin. Bendisyon kan mala Diyos. Salamat po, basta bareta. Sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado